Welcome back sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. So dito tayo ngayon sa word analogy at ang daming nagtatanong sa atin kung paano ba sagutan itong mga ganitong klaseng mga word analogy. So dito sa number 2, nagawa na natin ito ng video, itong number 2 at number 3. Unahin muna natin ito bago tayo dito sa araw-araw, gabi-gabi. Paano nga ba sagutan ang word analogy? Kung anong nangyayari dito sa unang set, ganun din ang gagawin natin sa pangalawang set. Dito, kung ano yung meaning dito sa biannually na yan, twice a year. So, ano naman kaya itong biennially? Sana tama yung pagka-pronounce ko dito. Pwede tayo sa elimination method. Kasing by, ibig sabihin nito, dalawa. 4 times a year, eliminate natin yan. Once a year, eliminate natin yan. Mayroon tayong 2, twice, i-keep natin yan. So, ngayon, kung ating titingnan ito, kapag may mga ganyan ba, nyali-nyali na yan, ibig sabihin, year. Meron tayong twice a month, eliminate natin yan. Sa natitira, meron tayong once in 2 years, meron tayong twice a year. Meron na yang, ito na yung twice a year. So therefore, ang natitira ay itong once in 2 years. Yan na yung sagot. So anyway, yan naman talaga yung sagot dito sa number 2. Huwag kayong mag-memorize ng sagot. Lagi kong sinasabi yan. Ang kabisaduhin nyo ay yung paraan kung paano sagutan kapag mga ganito. Number 3. Herbivores, grazing animals. Yung mga nandito, by the way, ang herbivores, yan yung kumakain ng mga plants. While ito namang mga carnivores, ito yung mga meat eaters. Tapos detritivores, sana tama yung mga pagka-pronounce ko. So ito yung mga kumakain sa decaying matters. So omnivores, ito yung both meat and plants. Kung mag-eliminate din tayo, plant eaters lang daw, meat eaters lang daw, eliminate na natin yan. Ito namang si choice B, carnivores, vegetarian daw, eliminate na natin yan. Sa natitira natin dito, meron tayong dalawang natitira. Itong carnivores, predation animals, at itong detritivores, decaying matters. Tandaan na ito ay inahambing sa mga grazing animals. Dapat animals pa rin. So, carnivores, predation, animals, ito yung tamang sagot. By the way, yan yung according to me na sagot. Now, dito naman tayo balikan natin si number 1. Kung paano natin sinagutan si number 2 at number 3, ganun din dapat ang pagsagot nito. Okay? Araw-araw, gabi-gabi. So, always yan, always siya sa umaga, always siya sa gabi. Choice letter A, bukas, baka, eliminate natin yan. Marahil talaga, eliminate natin yan. Lagi, madalas, skip natin. Tila parang eliminate natin yan. Maghapon, magdamag. Ngayon, yung araw-araw, okay, araw-araw, buong umaga, puro yan umaga, opposite yan dito sa gabi-gabi. Opposite sila. Itong lagi at madalas kasi, hindi yan siya opposite. Pareho sila, lagi, madalas. Bakit ba kung lagi umaga ba yan siya? Or gabi ba yan siya? Kapag madalas, anong pagkakaiba nila? Sa word analogy, kung anong nangyayari sa unang set, dapat ganun din sa pangalawang set. Sa unang set, ang araw-araw ay pinapares sa gabi-gabi. So therefore, maghapon, the entire day, magdamag, dapat yan yung tamang sagot. Hindi ko alam kung
Kadalasan ito yung mga nasa choices. So far sa nakikita ko, sabi nila wala daw ganitong choices na maghapon, magdamag. Pero kung meron man, ito yung tamang sagot. Wala nang iba sa choices. Araw-araw, gabi-gabi, opposite yan siya. Although, lagi siya pero opposite. Dapat ganun din sa choices. Maghapon, o entire day naman siya. Magdamag, o entire night naman siya. Anyway, I hope na gets nyo kung paano sagutan kapag mga word analogy. Thank you and God bless.